Kumusta po kayo mga minamahal naming taga-subaybay? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Isang magandang araw po sa inyong lahat at salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating channel. Ngayon, muli tayong maglalayag sa isang kwentong susubok sa ating pananaw tungkol sa pag-ibig at pagpapahalaga sa kapwa. Sa mundong mapanlinlang, kung saan ang panlabas na anyo ang kadalasang basihan, paano natin mahahanap ang tunay na ginto sa puso ng isang tao? Paano kung ang pag-ibig na nagpapalaya ay nagmula sa isang lugar na hindi inaasahan? Handa na ba ang inyong mga puso? Halina't pakinggan natin ang kinang sasakyan, lihim na puso. Nagliliyab ang sikat ng araw sa labas, ngunit mas mainit pa rito sa loob ng kinang sasakyan, hindi dahil sa init ng bentahan, kundi sa init ng ulo ng aming manager, si Ginoong Dante Aguinaldo. Dinig na dinig sa buong showroom ang boses niyang nakakapaso habang kinukumpuni ko ang display ng bagong modelong SUV. Liwayway, nasaan ang target mo para sa linggong ito? Nagpapalakad-lakad ka na lang ba dyan? Ang ibang sales agent, nakakailang bentahan na. Ikaw, ni isa wala pa. Ang mga salita niya ay parang mga palaso, tumatama sa aking dibdib. Pinilit kong itago ang pamumula ng aking pisngi at ang sakit na idinulot ng mga ito. Alam kong tama siya, ngunit ang hirap magbenta kapag ang mga customer ay laging naghahanap ng mga mas bata at mas agresibong sales agent. Pasensya na po, Sir Dante. Ginagawa ko naman po ang lahat. Ang boses ko ay halos pabulong na. Ang lahat? Kung ginagawa mo ang lahat, sana may benta ka na. Mag-isip ka nga, liwayway. Kailangan natin ng mga taong may diskarte, hindi mga pasweet-sweet lang dito. Tinapik niya ng malakas ang balikat ko. Sapat para maramdaman ko ang kaba sa aking dibdib. Sumulyap ako sa paligid. Ang mga kasamahan ko, abala sa kanilang trabaho kunwari. Ngunit alam kong nakikinig ang lahat. Inilipat ko na lang ang aking tingin sa malaking bintana. Umaasa na may pumasok na milagro o kahit sinong customer para mailigtas ako sa kahihiyan. At sa ganoong sandali, pumasok ang isang lalaki. Hindi siya kagaya ng karaniwan naming mga kliyente na nakakotse, naka-Amerikana at may daladalang mamahaling bag. Ang taong ito nakasuot ng simpleng kamiseta na may bakas ng alikabok, kupas na pantalon, at lumang tsinelas. Ang balat niya ay sunog sa araw, halatang galing sa bukid o sa paggawa ng mabigat. May dala siyang isang lumang bayong na parang punong-puno ng sariwang gulay. Ang buhok niya ay magulo at ang mga kamay niya ay magaspang, ngunit ang mga mata niya ay may kakaibang kinang na tila ba may malalim na iniisip. Napansin agad siya ni Dante. May pagtawa siyang hindi itinago, sinundan ng paglingon sa amin. Oh, liwayway, heto na ang milagro mo. Isang magbubukid yata ang bibili ng bagong sasakyan. Baka kailangan niya ng traktor, hindi sports car. Tumawa ang ilang kasamahan ko. Namula ako sa hiya. Pero ang lalaki, walang imik na nagpatuloy sa paglalakad. Diretso sa pinakamahal na modelo ng pickup truck sa aming showroom. Nagsimula ang bulungan. Tingnan niyo ang ayos. Papasok sa kinang sasakyan na parang nasa palengke lang. Baka naligaw lang yan. Sa labas ang mga jeepney terminal. Narinig ko ang mga komento. At kahit masakit, alam kong iyon ang realidad dito. Ang aming mga customer ay hindi nagpapatawad sa anumang bagay na hindi umaayon sa kanilang mundo ng karangyaan. "Excuse me, sir," sabi ng isang sales agent, si Carla, na may halong pangiinsulto. "Mukhang naligaw po kayo. Ang mga jeepney at bus stop ay nasa labas po." Ngunit ang lalaki, kalmado lang, umiling. "Hindi, narito ako para bumili ng sasakyan. Isang pickup truck." Napakunot ang noo ni Dante, lumapit sa akin. "Liwayway, harapin mo. Baka nga may pambayad. Baka may naiwang perang panregalo lang sa kanya."
Ang tinig niya ay puno ng panunuya. Wala akong nagawa, kundi ang lumapit. Kahit naramdam ko ang bigat sa aking mga paa. Magandang araw po, sir. Bati ko. Ano po ang hanap ninyo? Isang pickup truck. Matibay, malaki, at kayang magdala ng maraming karga. Sagot niya. Walang bahid ng galit o hiya sa boses. Bago pa ako makasagot, lumapit si Dante. May ngisi sa labi. Sir, sa ayos niyo po. Sa tingin ko, mas bagay po sa inyo ang lumang jeep na nasa kanto. Hindi po kayo nababagay dito. Baka masira lang ang mga sapatos niyo sa sahig namin. Marami ang nagpipigil ng tawa. Ang lalaki, na ngayon ay malalaman ko ang pangalang Sinag, ay nanatili pa ring kalmado. Tumingin lang siya kay Dante. Ang kanyang mga mata ay parang may apoy sa ilalim ng kalmadong anyo. Ginoo! Simula ni Sinag, ang kanyang boses ay malalim at matatag. Hindi po ang panlabas na anyo ang basehan ng kakayahan ng isang tao na bumili. Ang importante ay ang pambayad, hindi ba? Natawa ng malakas si Dante. At sa tingin mo, may pambayad ka? Kahit ba pambayad sa gulong? Alam mo bang ang pickup truck na tinitignan mo ay mahigit 2 milyong piso? Baka masira lang ang reputasyon ng aming dealership kung may makakita sa inyong nagtitingin-tingin lang dito. Mayabang niyang sinabi at kinuha niya ang bayong ni Sinag, akmang ihahagis sa labas. Heto, dalhin mo ang mga gulay mo sa palengke. Hindi ito lugar para sa'yo. Doon na nag-iba ang lahat. Nagulat ako. Hindi ko inaasahang aabot sa pisikal na panunulak. Ramdam ko ang pamumula ng aking pisngi, hindi lang dahil sa kahihiyan, kundi sa galit sa paraan ng pakikitungo ni Dante. Pero wala akong magawa. Kailangan ko ang trabahong ito. Ngunit si Sinag, ang kalmadong lalaki ay hindi na kalmado. Ang kanyang mga mata, na kanina'y tila malalim na balon, ay ngayon ay nagniningas. Maingat niyang inilagay ang bayong sa sahig at dahan-dahang tumingin kay Dante. Nagbago ang aura niya. Mula sa isang simpleng magsasaka, naging isang tao siyang may hindi matatawarang kapangyarihan. Napakayabang mo, Ginoong Aguinaldo, sabi ni Sinag, malalim ang boses, at lumabas ang isang kakaibang awtoridad sa kanyang mga salita. Ngayon, tingnan natin kung sino ang masisira ang reputasyon. Nagsimulang magkaroon ng kaba sa aking dibdib. May kakaiba sa paraan ng kanyang pagsasalita. May kakaiba sa kanyang mga mata. At pagkatapos, sa gitna ng katahimikan, nakita kong naglakad si Sinag. Hindi papalabas, hindi palayo, kundi diretso sa main reception area. At doon, may sinabi siya sa babaeng receptionist na naging dahilan para magulantang ang lahat ng nakarinig. Narinig ko ang salitang lumabas sa bibig ng receptionist. Ang kinang sasakyan po? Talaga po bang bibilhin niyo ang buong dealership? Ang boses niya ay halos pumiyok at ang mga mata niya ay nanlalaki sa gulat. Kumalat ang bulungan sa buong showroom, mas malakas kaysa kanina. Lahat kami, napako sa kinatatayuan, nakatingin kay Sinag. Ang simpleng magsasaka na kanina'y pinagtawanan, ngayon ay tila may kapangyarihang bumaliktad sa aming mundo. Si Dante, na kanina'y punong-puno ng kayabangan, ay biglang namutla. Ang nangisi niya ay napalitan ng panginginig ng labi. Ano ang sinasabi mo? Sino ka ba talaga? Hindi ka maaaring magbiro ng ganyan dito. Ang kanyang tinig ay may halong takot, isang bagay na bihira kong marinig mula sa kanya. Kalmado pa ring humarap si Sinag sa amin. Ang kanyang tingin ay dumaan sa bawat isa sa amin at huminto sandali sa akin. May kakaibang bigat sa kanyang mga mata, isang pinaghalong lamig at lungkot. Ako si Sinag de Villa, malinaw niyang sabi. At ang sinasabi ko ay totoong-totoo. Hindi lang ako bibili ng pickup truck, bibilin ko ang buong kinang sasakyan. Isang malakas na ingay ng pagkagulat ang narinig mula sa mga kasamahan ko. May ilan na napasinghap, ang iba naman ay
na panganga. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay at paa. Ito ba talaga ang nangyayari? Ang taong aming hinamak, ang taong pinagtawanan, ay siya palang may kakayahang bumili ng buong negosyo na pinaghirapan naming itayo. Imposible! Hindi mo magagawa yan! Sigaw ni Dante, pero halata sa boses niya ang pangamba. Wala kang sapat na pera. Isa kang hamak na. Hamak na magsasaka. Ngumiti si Sinag, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Ginoong Aguinaldo, hindi po sa panlabas na anyo na susukat ang kayamanan ng isang tao. At para sa iyong kaalaman, ang aking ari-arian ay sapat na upang bilhin ang dealership na ito ng ilang beses. Pagkasabi niya niyon, may lumapit na isang formal na abogado na may dalang mga dokumento. Kinumpirma ng abogado ang lahat ng sinabi ni Sinag. Ang kinang sasakyan, sa loob lang ng ilang minuto, ay nagkaroon ng bagong may-ari. Nagulantang ang lahat. Ang bawat isa ay tila naglalakad sa isang panaginip. Ang aming manager na si Dante, na kilala sa kanyang pagiging dominante at walang awa, ay nakita kong naupo sa isang upuan. Ang mga kamay ay nakahawak sa kanyang ulo. Ang kanyang mukha ay parang puting-puti at ang kanyang mga mata ay walang buhay. Hindi ko akalain na makikita ko siya sa ganoong kalagayan. Para siyang isang hari na biglang nawalan ng kaharian. Habang nagkakagulo ang lahat, naglakad si Sinag patungo sa gitna ng showroom. Ang kanyang presensya ay malakas. At kahit hindi pa siya opisyal na naguutos, tila sumusunod na ang lahat sa kanyang presensya. Mula ngayon, simula niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Ako ang magiging bagong may-ari ng kinang sasakyan. Tumahimik ang lahat. Hindi ako naniniwala sa paghusga sa tao base sa kanilang pananamit o katayuan sa buhay. Ang bawat kliyente, anuman ang kanilang itsura o posisyon, ay dapat tratuhin ng may respeto. Ang bawat empleyado, anuman ang kanilang posisyon, ay dapat tratuhin ng may dignidad. Ang mga salita niya ay tumagos sa aking puso. Naramdaman ko ang pag-asa, isang kislap ng pag-asa na matagal nang hindi ko naramdaman. Ang bigat sa aking dibdib, na dulot ng pang-aapi ni Dante, ay tila nabawasan. Ngunit kasabay nito, may kakaibang kaba rin akong naramdaman. Sino ba talaga si Sinag de Villa? Bakit siya gumawa ng ganito? At ano ang magiging papel ko sa bagong mundong ito? Maya-maya, tinawag ako ni Ligaya, ang aking matalik na kaibigan at kasamahan. Liwayway, narinig mo ba? Si Sir Sinag, kinumpirma na tuloy pa rin tayo sa trabaho. Lahat tayo. Pero si Dante, ayon, tanggal na raw. Isang malaking hininga ang pinakawalan ko. Ang trabaho. Kailangan ko ang trabahong ito para sa pamilya ko, para sa gamot ng kapatid ko. Ang pagkawala ni Dante ay isang malaking ginhawa, ngunit ang ideya na si Sinag ang aming magiging amo ay nagdulot ng halo-halong emosyon. Relief, oo. Pero may takot din. Baka isa lang siyang magarbong tao na gustong magpasikat. Nagpatuloy ang gulo sa loob ng ilang oras habang inaayos ang mga dokumento at kinukumpirma ang paglipat ng pagmamay-ari. Pagkatapos, isang anunsyo ang ginawa. Lahat ng empleyado, pinapatawag sa meeting room sa loob ng 5 minuto. Kasama na ang bagong may-ari. Kinabahan ako. Naramdaman ko ang pagdami ng pawis sa aking mga kamay habang naglalakad kami patungo sa meeting room. Pagpasok namin, nakaupo na si Sinag sa dulo ng mesa. Ang kanyang mga mata ay kalmado ngunit seryoso. Ang lumang kamiseta niya ay napalitan ng isang formal, ngunit simple ding polo shirt. Pero ang kanyang presensya ay hindi nagbago. Isa-isa siyang tumingin sa bawat isa sa amin. At pagkatapos, muli, ang kanyang tingin ay huminto sa akin. Nagtagpo ang aming mga mata.
May kakaibang pagtataka sa kanyang titig. Tila ba hinahanap niya ang isang bagay sa aking mga mata. Isang bagay na hindi ko maintindihan. Isang bagay na nagparamdam sa akin ng kaba. Pero kasabay nito, isang kakaibang pakiramdam ng koneksyon. Naupo ako sa isa sa mga upuan, kasama ang iba pang sales agents habang si Sinag ay nagsimulang magsalita. Ngayon, iba na ang kanyang tindig. Hindi na siya ang magsasakang hinamak, siya na ang aming bagong amo. Magandang araw sa inyong lahat. Simula niya, ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may awtoridad. Marahil ay nagtataka kayo kung bakit ako narito at kung ano ang mangyayari sa kinang sasakyan. Para maliwanagan kayo, ang dealership na ito ay magpapatuloy sa operasyon at kayong lahat, tumingin siya sa bawat isa sa amin, ay mananatili sa inyong mga posisyon maliban kung may mga pagbabagong kailangan sa hinaharap. Bumulong-bulong ang ilan. Narinig ko ang bulong ni Ligaya. Buti na lang at hindi tayo mawawalan ng trabaho. Sumang-ayon ako sa isip ko. Ito ang pinakamahalaga sa ngayon. Nagpatuloy si Sinag. Ang tanging hiling ko sa inyo ay isa lang. Respeto. Respeto sa bawat customer, anuman ang kanilang itsura. Respeto sa bawat isa sa inyo bilang kasamahan. At respeto sa inyong sarili. Hindi ang presyo ng sasakyan o ang laki ng komisyon ng sukatan ng inyong halaga. Ang tunay na sukatan ay kung paano nyo pinaglilingkuran ang mga tao. Nagpalakpakan ng ilan, ngunit marami pa rin ang tila nag-aalangan. Naiintindihan ko sila. Sa mundong aming kinagisnan, ang pera at kapangyarihan ang siyang nagdidikta. At ngayon, may isang taong nagtatangkang baguhin ang lahat ng iyon. Habang nagsasalita si Sinag, hindi ko maiwasang mapansin ang bawat kilos niya. Ang paraan ng kanyang pagtitig, ang pagiging kalmado niya sa kabila ng lahat. May kakaibang lalim sa kanyang mga mata. Isang bagay na hindi ko maintindihan. Tila may malaking kwento sa likod ng kanyang tahimik na anyo. Lumipas ang mga araw, iba na ang kinang sasakyan. Ang kapaligiran ay mas magaan. Wala na si Dante na nagpapahirap sa amin. Si Sinag, sa kabila ng pagiging may-ari, ay hindi umasta na parang boss na nakaupo lang sa opisina. Madalas ko siyang makita sa showroom, nakikipag-usap sa mga customer, at minsan pa nga'y tinutulungan ang mga mekanik sa garahe. Hindi siya umaasta na parang mayaman. Parang isa lang din siyang ordinaryong empleyado. Isang hapon, habang abala ako sa pag-aayos ng mga brochures, nakita kong papalapit si Sir Sinag. Kinabahan ako. Ito ang unang pagkakataon na kami lang dalawa ang mag-uusap ng matagal. Liwayway, tawag niya. Ang kanyang boses ay malumanay. Sir Sinag, sagot ko medyo nauutal. Napansin ko na ikaw ang pinakamasisipag sa mga sales agent dito. Sabi niya, may bahid ng sandang ngiti sa kanyang labi. Maraming salamat sa iyong dedikasyon. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko, sir. Sagot ko. Tumingin siya sa akin ng matagal. May problema ka ba, Liwayway? Kung may kailangan ka, huwag kang mag-atubiling lumapit. Nagulat ako sa kanyang tanong. Hindi ko inaasahang magtatanong siya ng ganoon. Nag-aalangan akong sumagot. Ngunit ang kanyang mga mata ay tila naghihintay, nag-aanyaya ng pagtitiwala. Kakailangan ko lang po talagang magtrabaho ng maigi, sir. May pamilya po akong binubuhay. Hindi ko na idinetalye ang tungkol sa malaking utang namin at sa sakit ng kapatid ko. Hindi ko alam kung bakit, ngunit may bahagi sa akin ang ayaw maging kahabagan. Naintindihan niya. Tumangulang siya. Alam ko, kaya nga ako narito. Para tulungan ang mga taong masisipag at may puso. Bigla, habang nakatingin ako sa kanya, isang lumang larawan ang sumilay sa aking isip. Ang larawan ni Tala, ang aking kapatid na namatay ng maaga. Ang larawan na nakita ko sa lumang album ng aming ina. Kung hindi ako nagkakamali, may kamukha si Sinag sa isang lalaki sa lumang larawan ni Tala.
Pero pinawi ko agad ang isip ko. Imposible. Napakababaw ng naisip ko. Masyado lang sigurong stress ako. Ngunit may isang bahagi ng aking puso ang hindi mapakali. Nang gabing iyon, habang naglalakad pa uwi, nakita ko si Sinag na nakatayo sa labas ng kinang sasakyan, nakatingin sa malayo. Ang kanyang mga mata ay malungkot at ang kanyang tindig ay tila may dalang mabigat na pasanin. Kung titingnan siya sa ganoong sandali, maiisip mong hindi siya ang may-ari ng isang malaking dealership. Para siyang isang tao na naghahanap ng isang bagay na matagal na niyang nawala. Bigla akong kinabahan nang makita ko siyang humugot ng isang manipis na kadena mula sa kanyang bulsa. Sa dulo niyon ay isang pendant. Hindi ko maaninag ng maayos sa dilim, ngunit may kakaibang familiaridad ito. Parang nakita ko na ang ganoong disenyo noon. Naalala ko ang lumang larawan ni Tala. May suot siyang ganoong kwintas. Mabilis akong lumiko sa kanto, ayaw kong makita niya ako. Ang aking puso ay bumibilis. Ano ito? Nagkataon lang ba? O may mas malalim na koneksyon si Sinag sa nakaraan ng aking pamilya kaysa sa aking inaakala? Ang pag-iisip na yon ay nagdulot ng lamig sa aking buong katawan. Hindi ko mapigilan ang pag-isip kay Sir Sinag at sa kwintas na nakita ko sa kanya kagabi. Paulit-ulit na sumisikip ang aking dibdib sa tuwing naaalala ko ang halos magkatulad na disenyo nito sa kwintas na suot ni Tala sa aming lumang litrato. Nagkataon lang ba? O may malalim na dahilan? Ang tanong na yon ay bumabagabag sa akin sa buong magdamag. Ang pagtulog ko ay puno ng sari-saring hinala at alinlangan. Kinaumagahan, mas maaga akong pumasok sa kinang sasakyan. Habang nag-aayos ako ng mga dokumento sa aking mesa, ramdam ko ang presensya ni Sir Sinag sa showroom. Hindi ko na kailangang lingunin siya. Pakiramdam ko, alam ko kung nasaan siya. Hindi siya nagtago sa kanyang opisina tulad ng ginagawa ni Dante. Patuloy siyang nakikisalamuha, nakikipag-usap sa mga empleyado at mga customer na tila gusto niyang ipakita na siya ay isa rin sa amin. Bandang tanghali, habang papunta ako sa pantry para magkape, tinawag niya ako. Liwayway, may oras ka ba? Gusto sana kitang imbitahan para mag-lunch. Nalaglag ang puso ko. Lunch? Kami lang? Ang boses niya ay malumanay at ang kanyang nangiti ay nakakapanatag. Ngunit ang mga alaala ng kwintas ay nagbalik sa aking isip. May bahid ng pagkalito, ang aking pakiramdam. Ano kaya ang dahilan? Gusto niya lang ba maging friendly? O may iba pa siyang balak? Sige po, sir. Sagot ko. Pilit na pinatunayan ng aking boses. Nagpunta kami sa isang simpleng kainan, malapit sa dealership. Hindi sa mga mamahaling restaurant na karaniwang kinakainan ng mga boss. Mas lalo akong nagtaka. Habang kumakain kami, nagtanong siya tungkol sa akin, sa aking pamilya, sa aking mga pangarap. Naramdaman ko ang kanyang sinseridad. Napansin ko ang sipag at tiyaga mo, Liwayway, sabi niya habang sumusubo ng adobo. Alam kong may pinagdadaanan ka. May mga lumalabas na balita tungkol sa inyong pamilya. Biglang lumamig ang aking tiyan. Paano niya nalaman? Ang aming pagkakautang, ang sakit ng aking kapatid, ang mga ito ay pribadong bagay na hindi ko ipinagsasabi sa kahit sino. Maliban kay Ligaya, tanging ang mga kapitbahay lang namin ang nakakaalam at doon lang sa Baryo Pag-asa. Wala naman po, sir. Pilit kong tanggi, pero alam kong hindi siya naniniwala. Huwag kang mag-alala, hindi ko ito pagkakalat. Patuloy niya. Ang kanyang tinig ay nagpapagaan ng aking loob. Pero kung sakaling kailangan mo ng tulong, Liwayway, huwag kang mag-atubiling lumapit sa akin. Maaari akong tumulong sa inyong pagkakautang o sa anumang gastusin ninyo sa kapatid mo. Nagulat ako. Nagulantang ang aking puso sa kanyang alok. Para akong binagsakan ng langit at lupa. Ang problemang bumibigat sa aming pamilya na matagal ko nang pinapasan
ay tila may solusyon na. Isang malaking pag-asa ang sumilay. Ngunit kasabay nito, isang malakas na pangamba ang dumapo sa akin. Bakit siya? Bakit niya ako tutulungan? Mayroon ba siyang hinihingi kapalit? Sa salamat po, Sir Sinag. Sagot ko. Ang aking tinig ay halos pabulong. Pero hindi ko po yata matatanggap. Hindi ko po ugali ang umasa sa iba. Kaya ko po ito. Kahit na sa loob-loob ko ay gustong-gusto kong tanggapin ang tulong niya, may humahad lang sa akin. Ang pride ko, ang takot na baka may kapalit, at ang hinala. Sa koneksyon niya kay Tala, hindi siya nagpilit. Tumango lang siya na tila naiintindihan ang aking sitwasyon. Kung ganoon, sana ay patuloy kang magsipag. Maraming salamat sa lunch, Liwayway. Naramdaman ko ang gulo sa aking isip at puso. Isang halo-halong pagkalito, pag-asa at pangamba. Sa isang banda, nakakatuwa ang kanyang kabaitan. Sa kabilang banda, mas lalong lumalim ang misteryo niya sa akin. Nang gabing iyon, matapos ang trabaho, niyaya ko si Ligaya sa kape ng puso. Doon ko ikinuwento ang nangyari sa akin at ni Sir Sinag. Ano ka ba, Liwayway? Sana tinanggap mo na. Sayang ang pagkakataon. Sabi ni Ligaya, halos hindi makapaniwala. Isipin mo, solved na ang problema mo sa utang. Hindi ko alam, Ligaya. Sagot ko habang hinahalo ang kape ko. May kakaiba kasi. Ang lalaking yun, hindi ko maintindihan. Bakit niya ako tutulungan? Ano kaya ang motibo niya? Nag-isip si Ligaya. Baka naman gusto ka lang talaga niyang tulungan dahil nakita niya ang sipag mo. Di ba nga ganyan siya? Ayaw niya ng panghuhusga. Pero nag-aalangan akong magsalita. Naalala ko lang, dati si Ate Tala, di ba? Naalala mo yung kwento niya? Na may manliligaw siyang ayaw ng pamilya natin kasi akala nila mahirap. Tapos iniwan siya nung lalaki kasi akala niya mayaman si ate. Yung laging may problema sa pera. Ito ay isang lumang kwento na madalas ikwento ni Mama na puno ng hinanakit. Tumango si Ligaya. Oo, naalala ko. Malalim ang sugat na iniwan nun kay Ate Tala. Sayang, napakabait pa naman nung lalaki. Ayon sa kwento mo, napakunot ang noo ko. Ito ang unang pagkakataon na may nagsabing mabait ang lalaking iyon. Pero ang kwento ni Mama, iniwan daw si Ate Tala kasi nakita niyang hindi pala mayaman si ate. Kaya kami ngayon, takot na takot sa mga lalaking biglang magpapakita ng kabaitan. Habang nagkukwentuhan kami, narinig namin ang mga bulungan mula sa kabilang mesa. Balita ko, yang si Sir Sinag, isang hambog lang yan. Nagpapanggap lang na simple para makuha ang tiwala ng mga tao, sabi ng isang empleyado namin na dating malapit kay Dante. Ang totoo, isa lang yan sa mga taong gustong magpasikat. Mayaman nga pero mapanlin lang. Narinig ko rin ang mga ganoong bulungan sa kinang sasakyan. Si Dante, kahit wala na, ay nagkakalat pa rin ng mga negatibong balita tungkol kay Sir Sinag. Ang mga salitang yon ay nagdagdag sa aking pagkalito at pangamba. Nagsisimula na naman akong magduda. Nilingon ko si Sir Sinag sa kinang sasakyan sa mga sumunod na araw. Tuwing nababanggit ang tungkol sa mga utang o sa nakaraang buhay ng mga empleyado, napapansin ko ang isang kakaibang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Isang bahagyang panlalamig sa kanyang mga mata o isang mabilis na paglihis ng tingin. Tila ba may kinukubli siyang isang bagay o may alaala siyang iniiwasan. Ang mga kakaibang kilos na ito ay mas lalong nagpapalalim sa aking hinala. Gabi na. Umuwi ako sa bahay. Ang aking isip ay punong-puno ng mga tanong. Dumiretso ako sa kwarto ng aking ina at maingat na binuksan ang drawer kung saan niya itinago ang mga lumang album. Nanginginig ang aking mga kamay. Habang hinahanap ang litrato ni Talay, nakita ko ito. Isang lumang larawan na medyo kupas na,
kung saan nakangiti si Ate Tala at suot niya ang kwintas na yon. Ang kwintas na may disenyo ng isang alon na may tala sa gitna. At pagkatapos, nakita ko, sa litratong yun, hindi siya nag-iisa. May kasama siyang lalaki na nakangiti rin. Ang lalaking iyon, suot niya ang isang bracelet na sa disenyo ay eksaktong kapareho ng pendant ni Sir Sinag. At ang mukha ng lalaking iyon, ito ang mukha ni Sinag de Villa. Nalaglag ang litrato sa aking kamay. Napasigaw ako sa aking isip. Si Sinag. Siya ang lalaking minahal ni Tala. Siya ang lalaking kinasusuklaman ng aking ina. Ang lalaking kinwento niyang umalis sa buhay ni Tala dahil sa pera. Ang lalaking yon. Siya si Sinag. Ang lumang litrato ay nagpapabalik-balik sa aking isipan sa buong magdamag. Hindi ako makatulog. Ang bawat detalye, ang ngiti ni Ate Tala, ang pamilyar na mukha ni Sinag, ang kwintas na may disenyo ng alon at tala, ang bracelet, ay humahabol sa akin. Naghalo ang pagtataka, galit at isang matinding sakit sa aking dibdib. Si Sinag. Ang lalaking kinasusuklaman ni Mama, ang lalaking sinisi niya sa pagkawala ng kanyang panganay, ay ngayon ang aking amo. At mas masahol pa, ang taong unti-unti kong kinagigiliwan. Kinaumagahan, tila may magnet na humihila sa akin patungo sa kinang sasakyan. Bit-bit ko ang lumang litrato. Itinago sa loob ng aking bag. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan, kung ano ang sasabihin. Ngunit alam kong kailangan kong malaman ang katotohanan. Hindi ko kayang mamuhay ng may ganitong bigat sa aking puso. Nakita ko si Sinag sa kanyang opisina, abala sa pagtingin sa mga papeles. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bahid pa rin ng kalungkutan na laging nakatago sa kanyang mga mata. Kinabahan ako. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang papalapit ako sa kanyang pinto. Kumatok ako. Sir Sinag, tumingin siya sa akin. May bahagyang nangiti sa kanyang labi. Liwayway. Halika, pasok ka. May kailangan ka ba? Hindi ako makatingin ng diretso sa kanya. Ramdam ko ang pag-init ng aking mga pisngi. Naglakad ako papasok at naupo sa upuang nasa harap niya. Dahan-dahan kong inilabas ang litrato mula sa aking bag at inilapag sa kanyang mesa. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang kanyang mukha na kanina'y kalmado ay biglang nagbago ng kulay. Nagulantang siya. Ang kanyang tingin ay napako sa litrato, sa mukha ni Tala at sa kanyang sarili. Ang ngiti sa kanyang labi ay nawala, napalitan ng isang ekspresyon ng matinding sakit at pagkabigla. Ano ito, Sir Sinag? Ang aking boses ay nanginginig. Bakit kasama mo si Ate Tala sa litratong ito? At ang kwintas na ito, parehong-pareho sa suot niya. At ang bracelet na suot mo, ito rin ang nakita ko sa iyo noon. Tinitigan niya ako, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng libu-libong emosyon, gulat, sakit, pagkalito, at isang malalim na lungkot. Tila ba ang lahat ng kanyang pinilit na itago ay biglang nabunyag. Pinikit niya ang kanyang mga mata, huminga ng malalim, at pagkatapos ay binuksan muli, handa ng harapin ang katotohanan. Liwayway. Simula niya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Si Tala. Siya ang aking pinakamamahal. Siya ang aking Tala. Ang babaeng una kong minahal ng buong puso. Nalaglag ang pangako. Hindi ko inasahan ang ganitong sagot. Ang lalaking kinasusuklaman ng aking ina, ang lalaking sinisi sa pagkawala ng aking kapatid, ay ang mismong taong minahal ni Ate Tala. Ang aking puso ay biglang bumigat. Naghalo ang sakit, galit at pagkalito. Anong sinasabi mo? Ang boses ko ay biglang tumaas. Ikaw ang lalaking yon? Ang lalaking kinwento ni Mama na umalis kay Ate Tala dahil hindi siya mayaman? Ang lalaking nagpahirap sa kanya kaya siya
kaya siya namatay. Ang mga salitang yon ay lumabas mula sa aking bibig, puno ng hinanakit na matagal nang nakatago. Bumangon siya mula sa kanyang upuan. Ang kanyang muka ay puno ng pighati. Hindi totoo yan, Liwayway. Mahal na mahal ko si Tala. Hindi ko siya iniwan. Ang aming pagmamahalan ay ginulo ng mga tao, ng mga taong mapanghusga. Mapanlinlang ka, sigaw ko. Ang aking mga mata ay puno ng luha. Napakalaki ng kasinungalingan mo. Nagkunwari kang mahirap. Nagkunwari kang simple. Pero ikaw pala ang dahilan ng lahat ng sakit na pinagdadaanan ng pamilya ko. At ngayon, gusto mo pang tulungan ako sa utang? Para ano? Para lalo akong maloko? Para pagtawanan ako gaya ng ginawa mo kay Ate Tala? Lumapit siya sa akin. Akmang hahawakan ang aking kamay. Ngunit umatras ako. Huwag mo akong hawakan. Nandidiri ako sa kanya, sa mga kasinungalingan na pinaniwalaan ko. Ang kanyang kabaitan ay tila isa na ngayong maskara at ang kanyang pagiging simple ay isang malaking panlilinlang. Hindi mo naiintindihan, Liwayway, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. May mga nangyari na hindi mo alam. May mga tao na gustong sirain ang aming pagmamahalan. Si Tala. Hindi siya namatay dahil iniwan ko siya. Kung ganoon, bakit siya namatay? Bakit siya nawala, ha? At bakit ka nagpakita ulit sa buhay ko ngayon? Si Nagdevilla. Para ano? Para ulitin ang nangyari kay Ate Tala? Tumulo ang mga luha sa aking pisngi. Ang sakit na naramdaman ko, ang galit, ang pagkalito. Lahat ay bumuhos. Hindi ko kayang manatili sa kanyang harapan. Ang bawat salita niya ay tila patalim na tumatama sa aking puso. Tumayo ako at dali-dali akong lumabas ng kanyang opisina. Hindi na nag-abalang magpaalam. Iniwan ko si Sinag na nakatayo doon. Ang kanyang mukha ay puno ng pighati at kawalan ng pag-asa. Ramdam ko ang kanyang sakit, ngunit mas nangingibabaw ang aking sariling galit at pagdududa. Umuwi ako ng maaga. Ang aking isip ay magulo. Ang aking puso ay masakit. Hindi ako makakain, hindi makatulog. Sa loob ng kwarto ni Mama, dahan-dahan kong binuksan ang drawer kung saan nakatago ang mga alaala ni Tala. Hinanap ko ang kanyang mga gamit, umaasa na may mahanap akong kasagutan. At doon, sa ilalim ng kanyang mga lumang damit, nakita ko ang isang maliit na diary. Ang cover nito ay kupas na. Ngunit ang pangalan ni Tala ay nakasulat pa rin ng malinaw. Nanginginig ang aking mga kamay habang binubuksan ko ito. Ang bawat pahina ay naglalaman ng kanyang mga saloobin, mga pangarap, at mga takot. Binasa ko ang mga unang linya at bumigat ang aking puso. August 15, XXXX. Hindi ko na alam ang gagawin ko. May isang taong gustong sirain ang lahat ng pagmamahalan namin ni Sinag. Lagi siyang nandyan, nagbabanta, nagsasabi ng mga kasinungalingan. Pakiramdam ko, laging may nakabantay sa akin. Natatakot ako sa kanya. Sa kanya na si Dante. Ang pangalan ni Dante. Paulit-ulit itong umalingaw-ngaw sa aking isipan. Dante. Ang dating manager namin. Ang taong nangapi sa akin. Ang taong punong-puno ng kayabangan. Siya pala ang binanggit ni Tala sa kanyang diary. Ang aking mundo ay tila gumuguho. Ang lahat ng aking inakala, ang lahat ng aking pinaniwalaan ay unti-unting nabubuwag. Naghalo ang galit at pighati. Galit kay Dante, galit sa sarili ko dahil sa paghusga kay Sinag, at pighati para sa aking kapatid. Sinubukan kong tawagan si Liwayway, ngunit hindi niya sinasagot ang mga tawag ko. Nag-text ako, nag-iwan ng mga mensahe, ngunit walang tugon. Ang kanyang paglayo ay parang matalim na kutsilyong humihiwa sa aking puso.
Muling bumalik ang lahat ng sakit na naramdaman ko noong nawala si Tala. Ang pagdududa, ang panghuhusga, ang pangungulila. Para akong bumalik sa simula, sa oras na nawala ang aking pinakamamahal. Napakasakit. Alam kong nagalit siya. Alam kong nasaktan ko siya dahil sa aking pananahimik. Ngunit ang pagtatago ng nakaraan ang tanging paraan na alam kong protektahan ang aking sarili at ang alaala ni Tala. Akala ko, sa pamamagitan ng pagiging simple at pagtatago ng aking yaman, makakaiwas ako sa mga taong gustong manira at manggamit. Nagkamali ako. Ang nakaraan ay humahabol pa rin. Naupo ako sa aking opisina, ang litrato ni Tala at Liwayway na iniwan niya sa aking mesa ay tinititigan ko. Kung paano sila magkamukha, pero magkaiba rin. Si Tala, puno ng buhay at pag-asa, bago ang lahat ng trahedya. At si Liwayway, may parehong kinang sa mata, ngunit may bakas ng pighati at pagtitiis. Naisip ko kung gaano ako kagago, kung paano ko hinayaan na maapektuhan ng nakaraan ng aking desisyon na tulungan siya. Hindi pa natatapos ang araw, isang malaking balita ang kumalat sa buong kinang sasakyan. Si Dante, sa kabila ng pagiging tanggal na, ay nag-organisa ng isang impromptu press conference sa labas ng dealership. Narinig ko ang bulong-bulungan mula sa mga empleyado na nakasilip sa bintana. Pinagsasabi ni Dante na si Sir Sinag daw ang dahilan ng pagkamatay ng isang babae dati. Oo nga, sinabi pa niyang, yang si Sir Sinag, isang mapanlinlang na tao. Iniwan niya ang kasintahan niya para lang sa pera. Nako, kawawa naman si Sir Sinag. Hindi naman totoo yan, di ba? Mabilis akong lumabas ng opisina. Nakita ko ang kumpulan ng mga tao sa labas at doon, sa gitna ng mga mamamahayag, si Dante na may ngisi sa labi ay nagsasalita. Pinipilit niyang sirain ang aking reputasyon gamit ang pinakamabigat na sandata, ang alaala ni Tala. Mga kababayan, sigaw ni Dante. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng pagkukunwari. Ang taong nagpakabayani at bumili ng kinang sasakyan, si Sinag de Villa, ay hindi isang anghel. Siya ang dahilan ng pagdurusa at pagkamatay ng isang inosenteng dalaga sa nakaraan. Siya ang sumira sa buhay ni Tala. Parang may humampas sa akin ng malakas. Ang pangalan ni Tala. Ginagamit niya ang pangalan niya para saktan ako. Para saktan ang kanyang alaala. Humigpit ang aking mga kamao. Hindi ko pwedeng hayaan ito. Hindi ko pwedeng hayaan na sirain niya ang alaala ni Tala. At lalo na, ang tiwala ni Liwayway sa akin. Sinubukan kong lumapit, ngunit pinigilan ako ng mga security guards. Ang mga kamera ay nakatutok kay Dante at ang kanyang mga salita ay tumatagos sa ere, nilalaso ng isipan ng mga nakikinig. Huwag kayong maniwala sa kanya. Sigaw ko, ngunit nalunod ang aking boses sa ingay ng mga mamamahayag. Sa ganoong sandali, tumingin ako sa loob ng dealership. Umaasa na makita ko si Liwayway, ngunit wala siya. Alam kong narinig niya rin ang mga paninira ni Dante. Alam kong mas lalo siyang magdududa sa akin. Ang aking puso ay puno ng pighati. Akala ko, sa pagtatago ng katotohanan, protektado ang lahat. Ngunit ngayon, ang katotohanan ay lumalabas na sa maling paraan at sinisira ang lahat. Kailangan kong ipagtanggol ang aking sarili at ang alaala ni Tala. Kailangan kong hanapin si Liwayway at ipaliwanag ang lahat. Naramdaman ko ang desperasyon, ang kinang sasakyan, ang aking pinaghirapan, ang aking hangarin na itama ang mali, ay unti-unting sinisira ni Dante. At higit sa lahat, ang koneksyon ko kay Liwayway, ang huling kislap ng pag-asa para sa isang bagong pagmamahalan, ay tila unti-unting nawawala. Tumalikod ako mula sa kaguluhan. Ang aking isip ay naghahanap ng paraan. Kailangan kong patunayan na mali si Dante.
Kailangan kong hanapin ang katotohanan. Kailangan kong linisin ang pangalan ni Tala. At higit sa lahat, kailangan kong balikan ang mga nangyari noong nakaraan at hanapin ang matibay na ebidensya. Bumalik ako sa aking opisina. Ang aking utak ay nagtatrabaho ng mabilis. Nagsimula akong maghalongkat ng mga lumang file, mga papeles, anumang bagay na maaaring magpatunay ng aking kwento. Alam kong may kinalaman si Dante sa pagkamatay ni Tala. Hindi ko lang alam kung paano ko mapapatunayan. Ang paghahanap na ito ay hindi lang para sa akin, kundi para kay Tala, para kay Liwayway. Habang naghahalongkat ako, napansin ko ang isang lumang folder na nakatago sa likod ng cabinet. Ang pangalan ni Tala ay nakasulat sa labas. Nanginginig ang aking mga kamay habang binubuksan ko ito. Sa loob, may mga sulat, mga litrato, at isang kopya ng report sa pulisya tungkol sa pagkamatay ni Tala. Sa isang banda, nakasulat ang isang pangalan, at ang pangalan na yon ay Dante Aguinaldo. Biglang bumilis ang tibok ng aking puso. Siya nga, may connection si Dante sa nangyari kay Tala. Ang mga salita ni Dante sa balita ay tila apoy na nagpatindi sa galit na nararamdaman ko. Hindi lang sa kanya, kundi sa sarili ko. Naniwala ako sa mga balitang iyon. Naniwala ako sa mga kwento ni Mama. Naniwala ako na si Sinag ang dahilan ng lahat ng pagdurusa namin. Ngunit ang mga linya sa diary ni Ate Tala, ang pangalan ni Dante, ay nagbigay ng isang malalim na pagdududa sa aking isipan. Umuwi ako. Ang aking puso ay mabigat. Sinalubong ako ni Mama. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot at galit. Liwayway, narinig mo ba ang balita? Iyang si Sinag de Villa. Ang lalaking yon. Matagal ko nang sinasabi na hindi siya mabuti. Siya ang dahilan ng pagkawala ng kapatid mo. At ngayon, gusto niya pang guluhin ang buhay mo. Pinilit kong maging kalmado. Mama, hindi pa natin alam ang buong katotohanan. Anong hindi alam? Lumabas na sa balita. Pinatunayan na ang kanyang kasinungalingan. Ang lalaking yon, siya ang sumira sa buhay ni Tala. Patuloy ni Mama, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Huwag na huwag kang lalapit sa kanya, Liwayway. Ayaw kong mangyari sa'yo ang nangyari sa ate mo. Ang mga salita ni Mama ay tumagos sa akin. Naramdaman ko ang pagguho ng aking puso. Ang pamilya ko, sila ang pinakamahalaga sa akin. At ang pagmamahal ko sa kanila ay nagpahirap sa akin na pagdudahan ang kanilang mga paniniwala. Ngunit ang diary ni Tala, ang pangalan ni Dante, hindi ko ito kayang baliwalain. Kinabukasan, sa kinang sasakyan, ramdam ko ang tensyon. Ang mga empleyado ay nagbubulungan. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang bersyon ng kwento. Si Sir Sinag ay tahimik, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pighati. Alam kong nasaktan siya sa mga paninira ni Dante. At ako, hindi ko siya magawang lapitan. Ang aking mga paa ay tila nakadikit sa sahig. Niyaya ko si Ligaya na mag-lunch sa Kape ng Puso. Kailangan kong kausapin ang isang taong mapagkakatiwalaan. Ligaya, simula ko, may ipapakita ako sa'yo. Inilabas ko ang diary ni Tala at binasa ang pahina kung saan binanggit si Dante. Nanlaki ang mga mata ni Ligaya. Dante? Si Sir Dante, ang ex-manager natin. Tumango ako. Siya ang binabanggit ni Ate Tala na bumubulabog sa kanya. Nag-isip si Ligaya. Ngayon ko lang naalala, Liwayway. Dati, noong buhay pa si Tala, may kwento siyang may isang lalaki raw na laging nagpaparinig sa kanya. Nanggugulo. Gusto raw siyang agawin kay Sinag. Si Dante ba yon? Natigilan ako. Hindi ko alam. Hindi niya sinasabi ang pangalan. Pero naalala ko, may isang beses, nakita ko si Dante na nakikipag-usap kay Tala sa labas ng kinang sasakyan. Para silang nagtatalo. Tapos, nakita kong umiiyak si Tala pagkatapos.
Biglang umilaw ang isang bombilya sa aking isip. Ligaya, naalala mo ba yung time na nagkaroon ng issue si Tala sa bangko? Yung parang may maling papeles na lumabas tungkol sa business niya, tapos bigla na lang siyang nagkaproblema sa pera. Oo, naalala ko. Tapos bigla siyang namatay, di ba? Ang bilis ng pangyayari. Sabi ni Ligaya, ang kanyang muka ay puno ng pagtataka. Pero anong koneksyon ni Dante doon? Hindi ko alam. Bulong ko. Pero kung si Dante ang gumugulo kay Tala at kung may kinalaman siya sa pagkamatay niya, baka may koneksyon din siya sa mga problema sa pera noon. Habang nag-uusap kami, may narinig kaming isang pamilyar na boses mula sa kabilang mesa. Si Dante. Nakikipag-usap siya sa isang lalaking mukhang abogado. Pinilit kong hindi magpahalata at nakinig. Kailangan nating siguruhin na walang makakakita sa mga lumang dokumento, sabi ni Dante. Ang kanyang boses ay bahagyang bumaba, ngunit sapat para marinig namin. Ang mga papeles tungkol sa insidente na yon ay dapat nang mawala. At ang lalaking yun, ang kanyang tinig ay naging puno ng galit. Dapat matuto ng leksyon. Hindi niya dapat pinakialaman ang mga bagay na hindi kanya. Nanlaki ang aking mga mata. Insidente? Lumang dokumento? Ang lalaking yon. Biglang bumalik sa aking isipan ang report sa pulisya tungkol sa pagkamatay ni Tala. Sa simula, itinuring itong aksidente. Ngunit ngayon, sa mga narinig ko, mukhang hindi ito isang simpleng aksidente. Si Dante. May kinalaman siya sa pagkamatay ni Tala. Ang pagdududa ay naging isang matinding hinala. Ang aking puso ay bumibilis. Hindi ito dapat na maging aksidente. Hindi. Nagpaalam ako kay Ligaya at dali-dali akong umuwi. Ang aking isipan ay nagtatrabaho ng mabilis. Kailangan kong maghanap ng iba pang ebidensya. Kailangan kong patunayan na si Dante ang may sala. Sa bahay dumiretso ako sa kwarto ng aming ina. Sa ilalim ng kanyang mga lumang gamit, sa tabi ng diary ni Tala, may nakita akong isang nakatuping sulat. Hindi ito nakalagay sa isang sobre. Ang mga sulat ay kupas na, at ang handwriting ay kay Tala. Binuksan ko ang sulat. Ang aking mga kamay ay nanginginig. Para itong isang huling paalam. Mahal kong kaibigan, hindi ko na alam ang gagawin. Patuloy akong ginugulo ni Dante. Natatakot ako sa kanya. Alam ko na may masama siyang balak. Sinusubukan niyang sirain ang lahat ng mayroon ako, pati na ang pagmamahalan namin ni Sinag. Pinilit niya akong gumawa ng isang bagay na ayaw ko. Kung sakaling may mangyari sa akin, tandaan mo, hindi ito aksidente. At si Dante, siya ang may kagagawa ng lahat. Nalaglag ang sulat mula sa aking mga kamay. Nanginginig ang buo kong katawan. Ang kanyang hininga ay humahabol. Si Dante. Hindi ito aksidente. Ang sulat ni Tala. Ang mga salitang nakasulat doon ay parang tinig niya mula sa libingan. Nagbubunyag ng katotohanan na matagal nang inilibing. Si Dante. Siya ang may kinalaman sa pagkamatay ng aking pinakamamahal. Ang galit ay nag-aapoy sa aking dibdib, kasabay ng isang matinding determinasyon. Kailangan kong hanapin ang katotohanan. Kailangan kong bigyan ng hustisya si Tala. Pagkatapos kong makita ang sulat ni Tala, agad akong nagtungo sa bahay ni Ligaya. Kailangan kong ibahagi ang natuklasan ko. Hindi ko kayang dalhin ito mag-isa. Ligaya, sabi ko. Halos hindi makahinga. Ibinigay ko sa kanya ang sulat. Binasa niya ito at nakita ko ang pagkabigla sa kanyang mukha. Dante, hindi ito aksidente. Bulong niya. Liwayway, kailangan nating gawin ang isang bagay. Alam ko, sagot ko. Ang aking tinig ay puno ng galit at sakit. Pero paano? Wala tayong matibay na ebidensya. Ang sulat lang ni Tala at ang diary niya. Kailangan nating kausapin si Sir Sinag, sabi ni Ligaya. Siya ang kasintahan ni Tala. Malamang, may nalalaman siya. At sa tingin ko, sinisisi niya ang sarili niya sa nangyari kay Tala.
Nag-aalangan ako. Ang pagkabigla ko sa pagtuklas na si Sinag ang kasintahan ni Tala ay sariwa pa rin. Ngunit alam kong tama si Ligaya. Kailangan naming magtulungan para kay Tala. Kinaumagahan, maaga akong pumasok sa kinang sasakyan. Nagtungo ako sa opisina ni Sir Sinag. Ang aking puso ay kumakabog. Kumatok ako at nang pumasok ako, nakita ko siyang nakaupo sa kanyang mesa. Ang kanyang muka ay puno ng lungkot. Nakita ko ang folder sa kanyang mesa. Ang folder na may pangalan ni Tala. Sir Sinag, simula ko. May kailangan po akong ipakita sa inyo. Inilabas ko ang sulat ni Tala at ang kanyang diary. Tiningnan niya ako. Ang kanyang mga mata ay nagtataka. Ngunit merong din pag-asa. Dahan-dahan niyang kinuha ang sulat at binasa ito. Habang binabasa niya ang mga salita ni Tala, nakita ko ang pagbaba ng kanyang luha. Ang sakit na naramdaman niya ay tila kumalat sa buong silid. Si Dante, bulong niya, ang kanyang boses ay puno ng galit. Alam ko na, may kinalaman siya, pero wala akong matibay na ebidensya noon. Pinilit kong kalimutan, pinilit kong tanggapin na aksidente lang ang lahat. Hindi ito aksidente, Sir Sinag. Sabi ko, gusto niya sigurong sirain ang lahat ng pagmamahalan ninyo ni Ate Tala. At may connection din siya sa mga problema niya sa pera noon. Tiningnan niya ako. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Tama ka, Liwayway. Kailangan nating magtulungan para kay Tala, para sa hustisya. Mula sa sandaling iyon, nagtulungan kami. Ikinuwento ni Sir Sinag ang kanyang side ng kwento, kung paano sila ginugulo ni Dante, kung paano nito sinubukang siraan ang kanilang relasyon. Sinabi rin niya ang tungkol sa report sa pulisya, kung saan nakasaad ang pangalan ni Dante bilang isa sa mga huling nakita si Tala bago ang insidente. Ngunit dahil walang direktang ebidensya, itinuring itong walang sala si Dante. Kasama si Ligaya na nagbigay ng kanyang mga alaala at hinala tungkol kay Dante, nagsimula kaming maghanap ng mga ebidensya. Tinulungan kami ni Sir Sinag gamit ang kanyang koneksyon. Nagsimula kaming mag-imbestiga sa background ni Dante, sa kanyang mga nakaraang transaksyon at sa kanyang mga kaugnayan. Sa bawat araw, mas lalong lumalabas ang madilim na bahagi ni Dante. Nalaman naming mayroon siyang koneksyon sa mga illegal na transaksyon sa kinang sasakyan bago pa man ito bilhin ni Sinag. At hindi lang iyon, mayroon din siyang utang sa isang maimpluwensyang tao at ginagamit niya ang kinang sasakyan para takpan ang kanyang mga illegal na gawain. Isang araw, habang nagsasaliksik kami sa mga lumang financial records ng kinang sasakyan, may nakita kaming isang kakaibang transaksyon. Isang malaking halaga ng pera ang inilabas. At ang receiver ay isang offshore account. At ang pangalan ng account holder, Dante Aguinaldo. Ang petsa ng transaksyon ay ilang araw bago ang pagkamatay ni Tala. Ito, sabi ko, ang aking puso ay bumibilis. Ito ang koneksyon. Pera. Ginawa niya ito para takpan ang kanyang mga illegal na gawain at ginamit niya si Tala para doon. Tiningnan ni Sir Sinag ang dokumento. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. Tama. At nang malaman ito ni Tala, pinilit niyang pigilan si Dante. Kaya siya pinatahimik ni Dante. Nanginginig ang aking mga kamay. Naging malinaw na ang lahat. Ang utang ng aming pamilya, ang pagkawala ni Tala, ang pagdurusa namin, lahat ay konektado kay Dante. Ang kanyang ngisi, ang kanyang kayabangan, ang kanyang mga paninira, lahat ay para takpan ang kanyang kasalanan. Ngunit ang lahat ng ito ay teorya pa lang. Kailangan pa namin ng mas matibay na ebidensya. Kailangan namin ng isang taong handang magsalita. Isang gabi, habang naghahanap kami ng mas malalim na koneksyon sa online records
Nakita namin ang isang post sa isang lumang forum. Isang dating empleyado ng kinang sasakyan na nagtatago sa pseudonym na Witness 07 ang nagbahagi ng kanyang karanasan. Binanggit niya ang tungkol sa mga illegal na gawain ni Dante at ang isang insidente na kinasangkutan ni Tala. Ngunit dahil sa takot, hindi niya binanggit ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Kailangan nating hanapin ang taong ito, sabi ko. Maaring siya ang susi. Nagsimula kaming mag-imbestiga, sinusubukang hanapin ang totoong pagkakakilanlan ng Witness 07. Nang gabing iyon, habang abala kami sa paghahanap, nakatanggap ako ng isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Mag-ingat kayo. Alam ni Dante na nag-iimbestiga kayo. May connection siya sa isang malaking personalidad sa gobyerno. Delikado kayo. Nanlaki ang aking mga mata. Delikado? Anong ibig sabihin nito? Hindi ito basta-basta. Ito ay isang banta. At ang banta na yon ay nagmula sa parehong tao na nagdulot ng pighati sa aming pamilya. Ang text message na yon ay nagdulot ng lamig sa aking buong katawan. Hindi ito simpleng pagbabanta. Ito ay patunay na si Dante ay may malaking kapangyarihan at koneksyon na sapat upang takpan ang kanyang mga kasalanan. Ang galit ko ay napalitan ng matinding takot. Takot para sa sarili ko, kay Sinag, at lalo na sa aking pamilya. Ipinaalam ko kay Sinag ang text message. Nag-alala rin siya, ngunit ang kanyang determinasyon ay hindi nawala. Hindi tayo pwedeng sumuko, liwayway. Mas lalong kailangan nating ipagpatuloy ito para kay Tala. Kinaumagahan bago pa man kami makapagplano, isang malaking balita ang kumalat sa buong bansa. Si Dante, na may ngisi sa labi, ay nagbigay ng isang eksklusibong panayam sa isang sikat na TV show. Ang mga salita niya ay parang mga bombang sumabog sa aming mga tenga. Mga kababayan, ako po si Dante Aguinaldo. At ngayon, ibubunyag ko ang isang malaking kasinungalingan. Ang Sinag de Villa na ito, ang nagpakabayani at bumili ng kinang sasakyan, ay hindi isang matuwid na tao. Siya ang mastermind sa likod ng isang malaking financial scam na kinasangkutan ng dating sales manager ng kinang sasakyan. At ang inyong lingkod ay isa sa kanyang mga biktima. At siya rin ang may kinalaman sa pagkamatay ng kasintahan niyang si Tala. Ang mga paratang niya ay kasinungalingan, ngunit napakagaling niyang gumawa ng kwento. Nagpakita siya ng mga pekeng dokumento, mga pekeng ebidensya na nagpapatunay kunwari sa kanyang mga akusasyon. Binanggit pa niya ang tungkol sa aking pamilya, ang utang namin, ang sakit ng aking kapatid. At ipinilit niya na ako ay biktima rin ni Sinag, na pinipilit akong sumunod sa kanya. At ang ginawa niya, pinilit niyang ibigay ang ilang bahagi ng kanyang mga illegal na kita sa kanyang mga tauhan, tulad ng isang sales agent na si Liwayway Bernardo, upang makuha ang kanilang loyalty at matakpan ang kanyang mga gawain. Dagdag pa ni Dante, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi. Ang babaeng ito, Liwayway Bernardo, ay kasabwat niya sa pagtanggap ng pera para sa sariling interes at para takpan ang kasalanan ni Sinag. Nalaglag ang puso ko. Kasabwat? Ako? Ako na pinipilit maging matuwid sa gitna ng lahat ng problema. Ako na pinipilit na kumayod ng husto. Pinagbibintangan niya ako ng pagnanakaw. Hindi lang yun. May lumabas din siyang dokumento, isang pekeng bank statement, na nagpapakita ng isang malaking halaga ng pera na kunwari ay inilipat sa aking account. Ang kanyang layunin ay sirain ako, sirain ang reputasyon ko, at pahirapan ang pamilya ko. Hindi pa natapos doon. Kinabukasan, isang formal na abiso ang dumating sa akin. Ako ay sinuspinde sa trabaho dahil sa mga akusasyon ni Dante. Ang aking mundo ay gumuho. Ang trabaho na pinagkukunan ko ng lakas
para sa aking pamilya na wala na. Umuwi ako, ang aking mga paa ay halos hindi makatayo. Sinalubong ako ni Mama. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkabigo. Liwayway, ano ba ang nangyari? Dahil sa lalaking iyon, nawalan ka ng trabaho. Pinapahirapan niya ang buhay natin. Hindi pa ba sapat ang ginawa niya kay Tala? Niyakap ko si Mama. Ang aking mga luha ay bumuhos. Hindi ako makasagot. Ramdam ko ang sakit, ang kahihiyan, ang kawalan ng pag-asa. Ang aming utang ay nananatili at ngayon wala na akong trabaho. Ang sakit ng kapatid ko ay lalong lumala dahil sa stress na nararamdaman namin. Para akong nasa bingit ng pagkawasak. Tinawagan ako ni Sinag. Liwayway, narinig ko ang nangyari. Huwag kang maniwala kay Dante. Ito ang huling galaw niya para sirain tayo. Gagawin ko ang lahat para linisin ang pangalan mo. Paano, Sir Sinag? Ang aking boses ay puno ng kawalan ng pag-asa. Wala na akong trabaho. Ang pamilya ko, nahihirapan na. Hindi ko na alam ang gagawin. Huwag kang sumuko, Liwayway, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal at suporta. Hindi ko hahayaan na manalo si Dante. Magtulungan tayo. Meron pa tayong pag-asa. Ngunit sa kabila ng kanyang mga salita, ramdam ko ang bigat sa aking puso. Ang lahat ng pag-asa ko ay tila nawawala. Ang pamilya ko, ang aking sarili, lahat ay nasa panganib. Naglakad ako papunta sa bintana, nakatingin sa labas. Para akong isang dahon na hinahampas ng malakas na hangin, walang kontrol at malapit ng malagas. Maya-maya, may pumasok sa aking kwarto. Si Ligaya, may hawak siyang isang sobre. Liwayway, may nag-iwan nito sa akin. Sabi niya, galing daw sa isang taong gustong tumulong. Kinuha ko ang sobre. Ang aking mga kamay ay nanginginig. Binuksan ko ito. Sa loob, may isang maliit na USB drive at isang maikling sulat na nakasulat sa isang pamilyar na handwriting tulad ng sa Witness 07 sa forum. Alam ko ang katotohanan. Ang USB na ito ay naglalaman ng mga ebidensya laban kay Dante. Ang lahat ng kanyang kasinungalingan, ang kanyang mga ilegal na transaksyon, at ang kanyang koneksyon sa pagkamatay ni Tala. Panoorin mo ito. Makakatulong ito sa inyo. Huwag kang sumuko. Nagulat ako. Isang ebidensya? Mula sa isang hindi kilalang tao? Sino kaya ito? At paano niya nalaman ang lahat? Ang pag-asa ay muling sumilay sa aking puso. Ngunit kasabay nito, isang malakas na pagdududa ang dumapo sa akin. Totoo ba ito? O isa lang itong bitag ni Dante? Hindi ko alam kung sino ang dapat kong paniwalaan. Ang USB drive sa aking kamay ay tila may dalang bigat ng kapalaran. Maari itong maging susi sa paglaya namin mula sa mga paninira ni Dante. O isang bitag na lalong magpapalubog sa amin. Ang aking puso ay kumakabog ng malakas habang tinititigan ko ang maliit na device. Kailangan kong maniwala. Kailangan kong sumugal para kay Ate Tala, para sa pamilya ko, para sa sarili ko. Agad kong tinawagan si Sir Sinag. Sir Sinag, may nakuha po akong USB drive. Naglalaman daw po ng ebidensya laban kay Dante. Ang boses ko ay nanginginig sa pag-asa at kaba. Nakuha mo? Ang boses niya sa kabilang linya ay puno ng pagkabigla at pag-asa. Liwayway, magkita tayo. Ngayon na. Nagkita kami sa isang secluded na coffee shop, ang Kape ng Puso. Nagdala ako ng laptop at habang nakaupo kami sa isang sulok, sinaksak ko ang USB drive. Ang aking mga kamay ay nanginginig. Ang laman ng USB ay nagpakita ng sunod-sunod na video recordings, voice recordings, at mga kopya ng bank statements. Mayroong video footage kung saan si Dante ay nakikipag-usap sa mga illegal na transaksyon. Nagpaplanong gumamit ng kinang sasakyan para sa money laundering. Mayroon ding voice recording kung saan siya ay nagbabanta kay Tala. Pinipilit siyang sumunod
sa kanyang mga utos at nagbabanta na sisirain ang buhay ni Sinag. Ang boses ni Dante ay puno ng galit at pagbabanta, habang ang boses ni Tala ay nanginginig sa takot at desperasyon. Paulit-ulit siyang nagmamakaawa, ngunit bingi si Dante. Ang bawat salita ay tumatagos sa aking puso, nagbibigay ng sakit at galit na hindi ko pa naramdaman. At pagkatapos, ang pinakamalaking twist, isang video clip na nagpakita kay Dante na nakikipagtalo kay Tala sa gabi ng kanyang pagkamatay. Ang footage ay malabo, ngunit malinaw pa rin ang mga detalye. Nakita namin si Tala, ang kanyang mukha ay puno ng takot, habang si Dante ay galit na nagbubulong-bulungan. Hindi namin marinig ang kanilang mga salita, ngunit ang bawat galaw ay malinaw. Kitang-kita kung paano siya itinulak ni Dante sa gitna ng kanilang pagtatalo. Malapit sa gilid ng isang bangin, hindi niya diretsyong inihulog si Tala, ngunit ang pagtulak na yon na sinundan ng kanyang pagtakbo ay malinaw na nagpakita ng kanyang kapabayaan at kagustuhang manahimik si Tala. Ang katawan ni Tala ay nawala sa paningin. Napatayo si Sinag, ang kanyang mukha ay namumutla. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom, at ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pighati. Ang kanyang hininga ay humahabol na tila ba nahihirapan siyang huminga. Si Dante, siya nga bulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang matinding kirot na nakita ko sa kanyang mga mata ay nagpapakita ng lahat ng sakit na matagal na niyang dinala. Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa aking mga pisngi. Hindi ito aksidente. Ito ay isang krimen. At ang taong responsible ay si Dante. Ang aking galit sa kanya ay umabot sa sukdulan. Ang aking pagdududa kay Sinag ay tuluyang nawala. Napalitan ng isang malalim na pakikiramay at pagmamahal. Siya, tulad ko, ay biktima rin. Kailangan nating ipakita ito. Sabi ko, ang aking tinig ay puno ng determinasyon. Kailangan nating ipakita sa lahat kung sino talaga si Dante Aguinaldo. Tumango si Sinag. Ang kanyang mga mata ay nanatiling puno ng galit, ngunit may kasamang pag-asa. May balak si Dante na magkaroon ng press conference ulit bukas para tuluyang sirain ang kinang sasakyan at ang reputasyon ko. Doon natin siya haharapin. Kinabukasan, ang tensyon sa kinang sasakyan ay malinaw na ramdam. Nagkalat ang mga mamamahayag sa labas, naghihintay sa pagdating ni Dante. Si Sir Sinag at ako ay nasa loob, kasama si Ligaya na handang magbigay ng kanyang patotoo. Sa loob-loob ko, kinakabahan ako, ngunit ang determinasyon ko ay mas matindi. Ito na ang huling laban. Dumating si Dante kasama ang kanyang mga abogado na may ngisi pa rin sa kanyang labi. Mayabang siyang humarap sa mga kamera, handang magpatuloy sa kanyang panlilinlang. Mga kababayan, simula niya. Narito po ako upang ibunyag ang katotohanan tungkol sa mapanlinlang na si Sinag de Villa at ang kanyang kasabwat na si Liwayway Bernardo. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy, lumabas kami ni Sir Sinag kasama si Ligaya at ang aming abogado. Hawak ni Sinag ang USB drive. Ginoong Aguinaldo. Malinaw na sabi ni Sinag. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng awtoridad. Oras na para ilabas ang tunay na katotohanan. Isinaksak ng aming abogado ang USB sa isang projector at ipinakita sa lahat ng mamamahayag ang mga video at voice recordings. Ang mga mukha ng mga mamamahayag ay nagulantang. Ang nangisi ni Dante ay nawala, napalitan ng takot at pagkabigla. Ang kanyang mga abogado ay nagulat din. Halatang wala silang kaalam-alam sa mga ebidensyang ito. Ang footage ng pagtatalo nila ni Tala at ang pagtulak niya ay nagdulot ng malakas na bulungan at sigawan mula sa mga mamamahayag. Kinukuhanan ng mga kamera ang bawat reaksyon ni Dante, na ngayon ay namumutla
at nanginginig. Ito ang katotohanan, sabi ko. Ang aking boses ay matatambabi ay matatag at puno ng damdamin. Si Dante Aguinaldo ang may kinalaman sa pagkamatay ng aking kapatid na si Tala. Siya ang dahilan ng aming pagdurusa at siya ang nagpahirap sa amin. Hindi ito aksidente. Ito ay krimen. Nagbigay din si Ligaya ng kanyang patotoo. Nagkwento tungkol sa mga pinaghihinalaang kilos ni Dante. Sumuko si Dante. Wala na siyang magagawa. Ang kanyang mga kasinungalingan ay nabunyag na. Nang matapos ang press conference at matapos arestuhin si Dante, nakatayo kaming dalawa ni Sinag sa gitna ng kinang sasakyan na ngayon ay malaya na sa anino ng kasinungalingan. Tiningnan ko siya. Ang aking mga mata ay puno ng luha. Ngunit ngayon ay luha ng kaluwagan at pag-asa. Sinag, bulong ko. Ang pangalan niya ay lumabas sa aking bibig nang may bagong kahulugan. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat ng aking pagdududa. Lumapit siya sa akin at sa kauna-unahang pagkakataon, hinawakan niya ang aking kamay. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-ibig at pangunawa. Walang dapat ipagpatawad, liwayway. Ang mahalaga ay ang katotohanan ay lumabas na. At ikaw ang nagbigay ng hustisya kay Tala. Ngunit sa kabila ng lahat, mayroon pa ring isang butas sa aking puso. Ang pagkawala ni Tala, ang sakit na dinulot nito sa aking pamilya. Hindi ito basta-bastang mawawala. At ang aking ina, paano ko siya haharapin? Matapos ang kaguluhan sa press conference, tila nabunutan ako ng tinik sa dibdib. Si Dante, sa wakas, ay nagbabayad na sa kanyang mga kasalanan. Ngunit ang paglaya sa isang mabigat na pasanin ay hindi nangangahulugan ng agarang paggaling ng lahat ng sugat. Ang alaala ni Tala, ang sakit ng aking pamilya, at ang mga taon ng pagdurusa ay nananatili pa rin. Hawak kamay kami ni Sinag habang naglalakad palabas ng kinang sasakyan. Ramdam ko ang kanyang suporta, ang init ng kanyang palad. Sa mga sandaling iyon, hindi na mahalaga kung sino siya noon sa buhay ni Tala. Ang mahalaga ay narito siya ngayon, kasama ko, handang harapin ang mga susunod na hamon. Liwayway, kailangan nating kausapin ang pamilya mo, sabi ni Sinag. Ang kanyang boses ay malumanay. Kailangan nilang malaman ang katotohanan. Nanginginig ako. Ito ang pinakamahirap na parte. Ang aking ina. Siya ang pinakamasakit na tinamaan ng pagkawala ni Tala. At siya rin ang pinakagalit kay Sinag. Paano ko siya haharapin? Paano ko ipapaliwanag ang lahat ng nangyari? Dumating kami sa aming bahay, ang aking puso ay bumibilis. Sinalubong kami ni Mama. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka at galit nang makita niya si Sinag. Liwayway, bakit mo kasama ang lalaking yan? Hindi ka ba natuto sa nangyari sa ate mo? Mama, kalma lang po, sabi ko. Ang aking tinig ay nanginginig. May kailangan po kaming ipaliwanag. Inilabas ko ang diary at sulat ni Tala at ang USB drive. Ipinakita namin kay Mama ang mga ebidensya, ang video footage, ang voice recordings. Habang pinapanood niya ang mga ito, nakita ko ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Mula sa galit, naging pagkabigla, at pagkatapos ay matinding pighati. Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga mata habang naririnig niya ang boses ni Tala. Habang nakikita niya kung paano siya itinulak ni Dante, ang lahat ng kanyang galit kay Sinag ay unti-unting nawala, napalitan ng sakit at pagsisisi. Tala ko, bulong niya, ang kanyang tinig ay puno ng pighati. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako sa hindi ko pagtitiwala sa'yo. Patawarin mo ako, Sinag. Lumapit si Sinag kay Mama at sa kauna-unahang pagkakataon, niyakap niya ito. Ang yakap na yon ay nagdala ng kaluwagan sa aming lahat. Ang mga taon ng pagdurusa, ng pagdududa, ng pagkagalit, lahat ay tila nabunot sa sandaling iyon.
Naramdaman ko ang paghilom ng aking pamilya. Ang aking kapatid, na laging malungkot, ay nagkaroon ng ngiti sa kanyang labi. Ang aming utang ay unti-unting nababayaran sa tulong ni Sinag at sa aking pagsisikap. Sa mga sumunod na linggo, si Sinag ay naging malaking bahagi ng aming buhay. Madalas siyang dumalaw sa aming bahay, nakikipag-usap kay mama, nakikipaglaro sa kapatid ko. Hindi na siya ang estrangherong may-ari ng kinangsasakyan. Siya na ang aming kaibigan, ang aming tagapagligtas. At unti-unti, ang aking puso ay nagsimulang bumukas sa kanya. Isang gabi, niyaya ako ni Sinag na mag-dinner. Sa isang tahimik na restaurant, nag-usap kami tungkol sa lahat. Tungkol kay Tala, sa aming mga pinagdaanan at sa aming mga pangarap. Liwayway, sabi niya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Matagal na akong nasaktan. Akala ko, hinding-hindi na ako magmamahal muli. Ngunit ikaw ang nagbigay sa akin ng pag-asa. Ikaw ang nagpatawad sa akin. At ikaw ang nagturo sa akin na ang tunay na pag-ibig ay hindi natatapos sa sakit, kundi nagpapatuloy sa pagpapatawad at paghilom. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga pisngi. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa aking puso. Mahal ko na siya. Mahal ko ang kanyang kabaitan, ang kanyang sinseridad, ang kanyang pagiging matapat. Sinag, sagot ko. Ang aking tinig ay nanginginig. Patawarin mo rin ako sa lahat ng aking pagdududa, sa lahat ng aking galit. Mahal kita, Sinag. Hinawakan niya ang aking kamay at sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ko ang kaligayahan. Ang kaligayahan na matagal ko nang hinahanap. Ang kaligayahan na dinala ng pagpapatawad at pag-ibig. Sa kinangsasakyan, nagkaroon ng pagbabago. Naging mas maayos ang pamamalakad. Ang mga empleyado ay mas masisipag at masaya. Si Ligaya ay naging aking kanang kamay at kami ay nagtulungan para mas mapabuti ang serbisyo ng kinangsasakyan. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may isang bagay pa rin akong kinakabahan. Ang aking pangarap. Ang aking sariling ambisyon. Hindi ko pa ito lubusang nabibigyan ng pansin. Isang araw, tinawag ako ni Sinag sa kanyang opisina. Liwayway, may offer ako sa'yo. Kinabahan ako. Anong offer? Baka naman tungkol sa kinangsasakyan lang. Gusto kong ikaw ang maging bagong general manager ng kinangsasakyan, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtitiwala. Nakita ko ang iyong kakayahan, ang iyong sipag, ang iyong pagmamahal sa trabaho. Alam kong ikaw ang makapagpapabuti pa sa kinangsasakyan. Nagulat ako. General Manager? Ito ang pangarap ko. Ang pangarap na matagal ko nang itinago sa aking sarili. Ngunit kasabay nito, merong isang bahagi sa akin ang nag-aalangan. Kaya ko ba? Handa na ba ako? At paano ang aming pagmamahalan? Hindi ba ito makakaapekto sa aming relasyon? Tiningnan ko si Sinag. Ang kanyang mga mata ay puno ng suporta. Huwag kang mag-alala, Liwayway. Nandito ako para suportahan ka. At ang pagmamahalan natin, ito ang magiging pundasyon ng lahat. Isang ngiti ang sumilay sa aking labi. Ito na. Ito ang bagong simula. Ang bagong Liwayway. Ngunit bago ko tuluyang tanggapin, may isang bagay pa akong kailangan linawin. Ang alok ni Sinag na maging general manager ng kinangsasakyan ay isang pangarap na natupad. Ngunit higit pa sa posisyon, ang pagtitiwala niya sa akin ang nagbigay ng panibagong lakas. Tinanggap ko ang hamon. Alam kong sa tabi ko ay may isang taong susuporta at magmamahal sa akin. Salamat, Sinag, sabi ko. Ang aking puso ay puno ng pasasalamat. Hindi ko ito magagawa kung wala ka. Ngumiti siya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Tayo, Liwayway, magkasama tayo sa lahat. Mula noon,
Nagtrabaho kaming dalawa nang magkasama sa kinang sasakyan. Ako bilang general manager at siya bilang may-ari. Ngunit patuloy pa ring aktibo sa operasyon. Hindi na ito basta-bastang dealership lang. Ito ay naging isang pamilya. Ang bawat empleyado ay nakaramdam ng pagpapahalaga at nawala ang takot at pangamba. Napalitan ng pagkakaisa at dedikasyon. Ang kinang sasakyan ay lumago ng husto. Hindi lang dahil sa mga bagong modelong sasakyan na aming ibinebenta, kundi dahil sa bagong pamamalakad. Isang pamamalakad na nakasentro sa respeto, integridad, at pagmamahal sa kapwa. Ang dating lugar na puno ng paghuhusga at pagmamataas ay naging kanlungan ng mga taong naniniwala sa tunay na halaga ng bawat isa. Ngunit higit pa sa trabaho, ang aming pagmamahalan ni Sinag ang naging inspirasyon. Sa bawat araw, mas lalong lumalalim ang aming koneksyon. Naibahagi namin sa isa't isa ang aming mga pangarap, ang aming mga takot, at ang aming mga lihim. Ang mga sugat ng nakaraan ay dahan-dahang naghilom, napalitan ng bagong pag-asa at kaligayahan. Isang hapon, habang naglalakad kami sa isang parke na malapit sa kinang sasakyan, sa ilalim ng nagniningning na araw, lumuhod si Sinag sa aking harapan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at sinseridad. Hawak niya ang isang maliit na kahon. Liwayway Bernardo, simula ni Iya, ang kanyang boses ay nanginginig. Ikaw ang liwanag na nagbigay ng bagong pag-asa sa aking buhay. Ikaw ang nagturo sa akin na muling magtiwala, muling magmahal. Mamahalin kita habang buhay. Pakakasalan mo ba ako? Hindi ko napigilan ang aking mga luha. Ang aking puso ay puno ng kagalakan. Oo, Sinag, oo. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ang aking buong katawan ay nanginginig sa tuwa. Ang kanyang yakap ay nagparamdam sa akin ng kaligtasan, ng pagmamahal na walang katapusan. Ang balita ng aming engagement ay nagdulot ng kagalakan sa aming pamilya. Si Mama, na dating puno ng hinanakit, ay ngayon ay masaya na para sa amin. Naging masaya siya sa pagdating ni Sinag sa buhay namin. Mas naging magaan ang aming samahan. Isang araw, bago ang aming kasal, binisita namin ang puntod ni Tala. Nagdala kami ng mga sariwang bulaklak. Tumayo kami doon, tahimik. Ang aming mga kamay ay magkahawak. Tala, bulong ni Sinag. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Salamat. Salamat sa lahat. Sana ay masaya ka kung nasaan ka man. Ang pagmamahalan namin ni Liwayway ay bunga ng pag-ibig na itinuro mo sa amin. At ang hustisya, nakuha na namin para sa'yo. Niyakap ko siya. Oo, Ate Tala, makakapagpahinga ka na ng payapa. Kami na ang bahala. Naramdaman ko ang presensya ni Tala, isang presensya ng kapayapaan at pagtanggap. Alam kong masaya siya para sa amin. Ang aming kasal ay simple, ngunit puno ng pagmamahal. Ang mga pamilya namin, mga kaibigan, at mga kasamahan sa kinang sasakyan ay naroon upang saksihan ang aming pag-iisa. Sa araw na yon, hindi lang kami nag-iisang puso. Kami ay naging isang pamilya. Ang kinang sasakyan ay patuloy na naging simbolo ng bagong simula, ng paghilom at ng pagbabago. Mula sa isang lugar na puno ng paghuhusga, ito ay naging isang komunidad na nagpapahalaga sa tunay na halaga ng bawat tao. Si Sinag at Liwayway ay naging inspirasyon. Ang kanilang kwento ay patunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi nakikita sa panlabas na anyo o sa kayamanan. Ito ay nakikita sa puso, sa pagpapatawad, sa pag-unawa, at sa lakas na bumangon muli matapos ang pagsubok. Ang bawat araw ay isang bagong simula, isang bagong pagkakataon upang mahalin, magpatawad at lumago. Ang kanilang pagmamahalan ay naging isang walang hanggang kwento ng pag-asa na nagbibigay liwanag sa bawat isa na narinig ang kanilang kwento.
At dito nagtatapos ang kwento ni Sinag at Liwayway, isang paglalakbay na puno ng pagsubok, sakit, pagpapatawad, at pag-ibig na nagpapatunay na ang tunay na halaga ng puso ay hindi nasusukat sa panlabas na anyo. Sa aming mga minamahal na taga-subaybay, mula sa kaibuturan ng aming puso, maraming salamat po sa inyong paglalaan ng oras upang pakinggan ang bawat kabanata ng Kinang Sasakyan, Lihim na Puso. Ang paglalakbay sa kwentong ito ay naging makulay at puno ng emosyon at ang bawat salita ay isinulat ng may pagmamahal at pag-asa na maihatid ang isang mensaheng tatagos sa inyong mga puso. Hindi naging madali ang paghahabi ng bawat eksena, ang pagbuo ng bawat karakter, at ang paglalantad ng bawat lihim. Ngunit ang inspirasyon ay nagmula sa mga kwento ng buhay, sa mga karanasan ng paghusga at pagpapatawad, at sa walang hanggang kapangyarihan ng pag-ibig. Sana ay nakita ninyo sa kwento ni Sinag at Liwayway ang kahalagahan ng pagrespeto sa bawat isa, anuman ang kanilang kalagayan. Sana ay naunawaan ninyo na ang pagpapatawad, kahit gaano kahirap, ay ang susi sa paghilom at sa pagbukas ng pinto sa isang bagong simula. At higit sa lahat, sana ay pinaniwalaan ninyo na ang pag-asa ay laging naroon, kahit sa gitna ng pinakamadilim na pagsubok. Ang bawat isa sa atin ay may karapatang magmahal at mahalin, anuman ang ating nakaraan. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig, pagdamay at pagsuporta. Lubos po kaming umaasa na patuloy ninyo kaming sasamahan sa marami pang kwentong magbibigay ng inspirasyon at pag-asa. Ibahagi po ninyo sa amin ang inyong mga saloobin at damdamin tungkol sa kwentong ito. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi? Sino ang karakter na pinakanagustuhan ninyo? Ang inyong mga komento po ay lubos naming pinahahalagahan.